na mensahe ang kailangan nyong marinig nowadays. So, within 1 week from now, take note na ang reading na to ay pwede ring mangyari agad-agad. At pwede ring tumama sa someone na kakilala nyo. Kung hindi man tumama sa inyo, ay baka doon sa kakilala ninyo. So, may trip to the country. Thought. So, maisipan ng iba sa inyo na gumala somewhere, pero hindi naman sobrang layo. Parang sabihin natin may pupuntahan lang dyan sa tabi-tabi. Halimbawa, pupunta sa mall o kakain sa labas kasama friends. Ano pa ba? Wala nang maisip pa. O decision nga na umalis. O baka may okasyon na pupuntahan. Maisip eh. Ano to? Important revelation. Some money. So, ang dating sa akin, within 1 week from now, may something na may kinalaman sa money. Siguro pay attention sa money. O pwede rin namang pay attention sa mga documents. Parang makaka-receive ng information ang iba sa inyo regarding money. O parang may marireveal tungkol sa money kasi important revelation to. Ito naman sa money. Na parang siguro magkakaroon ng knowledge. Yung iba baka may nandudugas. Tungkol sa pera, beware. Ano pa ba? Pero itong combination din pwede ring walang kasiguraduhan tungkol sa pera. Parang magkakapera, tapos mawawala din. Ganun. Lipat na nga tayo. Ay, ba't ganyan? Quarrel waiting. Nag-away siguro, tapos ito, hinihintay na mag-reconnect. Parang lumabo. Yan, para malinaw. Pero sabihin natin nangyari na to. Mukhang within 1 week from now, eto, naghihintay pa rin. Wala pa rin reconnection.
Whether nangyari na to o mangyayari pa lang, malabo ang reconnection kasi waiting eh. So pag waiting, ibig sabihin mismo walang nangyayari. Diba mismo yung tao, hinihintay mo magbalik. Loss of money. Manyari. May loss of money tayo sa bagay. Sabi ko rin dito. Parang dinuduga sa pera. Or parang magkakapera tas mawawala rin. Walang kasiguraduhan sa pera. Kaya loss of money. Beware. Pero kung nangyayari na to, doon siguro may magandang future o reading. May pagbabago. Pero kung hindi pa nangyayari, doon tayo medyo magiging problematic kasi may fright tayo na parang natakot ka kasi wala kang savings. O pwede rin namang yung iba mag-resign o ma-terminate o yung project deal hindi mangyayari. Halimbawa, nakaplano na hindi mangyayari. Para sa iba sa inyo, pwede rin ganon. Halimbawa, magbebenta kayo ng bahay lupa o ewan ko kung anong binebenta. For some reason, hindi matutuloy yung deal. Para sa iba sa inyo. Ano to? Angga. Pangat naman ang combination na to. Wedding. Angga, wedding. Nagalit. Tapos wedding. Sabihin natin na-engage na to. Para lang doon sa na-engage. For some reason, maka-cancel, mapopostpone yung wedding. Kasi nga, nagalit dito eh. Ibang senaryo. Kung di man wedding, baka mag-away. Angga kasi to. Ito sabihin nating relationship. Mag-aaway yung magkarelasyon. Lalo na siguro kung kasal. Pero kung ito magkarugtong, ito, saka to. Yang apat. Halimbawa may deal. Sabi ko nga sa inyo kanina may deal. Project. O nakaplano na. Sabi natin may bebenta. For some reason di matutuloy kasi mag-aaway sila. Mag-aaway sila. So yung plano hindi na matutuloy. Ewan ko sino yung mag-aaway. Basta mag-aaway kaya hindi matutuloy. O sabi natin hindi nga natuloy. Dahil di natuloy, mag-aaway sila. Lalo na to ay kung may kinalaman sa sales o partnership.
Doon lang siguro to applicable. Pero again, pwede rin sa magkarelasyon, lalo na kung kasal, kaaway sila. Kasi may angga tayo dito. Wala naman ako maisip na dahilan. Kasi may angga lang. Anger. Anger. Basta mag-aaway yan. Yun lang ang masasabi ko. O sabihin nating magkarelasyon, di ba? Lalo na kung kasal. May someone na magloloko. Kaya yan, mag-aaway sila. Yun lang ang naiisip ko, bakit mag-aaway? Bakit may anger dito? Dahil mag-aaway. Ayoko naman mag-end sa ganito na negative. Kuha pa tayo ng dalawa. Dark-haired reconciliation. Dark-haired woman, reconciliation. At least, dito may reconciliation. Diba? Kung magkakadugtong tong mga cards magmula dito. Ewan ko, basta parang magkakadugtong sila eh. So kung mag-away man, ayan, may reconciliation, magkakabati din. Siguro kaya magkakabati ay may someone na papasok sa gulo, tapos pagbabatiin sila, o may someone na mag-give ng advice. Kaya ayun, malilinawan yung magkaaway. O may mag-a-advise, kaya makikipagbati na yung isa. O sabihin natin, halimbawa nag-away na nga, magiging open yung isa na makinig sa side nitong isa, kaya magkakabati, okay? Kasi pakikinggan nila ang isa't isa, yung side. Anyways, maganda yung naging ending. Hanggang dito na lang. Goodbye po now.